Hello mga katwis! Ito ang aking finished product. Yan munggo with atay ng baboy and egg and noodles. Yan at ito yan Yan siya. At yung aking chicken, yung aking lengua, yung dila ng baboy. Yan, pakita ko sa inyo kung paano ang aking mga ginawa. Yan. Ibinoil ko lang yan ng ganyan. Pinagsama ko siya. Hiwa-hiwa. Yan yung dila. Yung tinatawag na lengua. Dila yan ng baboy. Nilinis ko muna siyang mabuti. Nilagyan ko ng garlic. At nilagyan ko rin siya ng lemon. Pero yung dry lemon, binutas ko lang ng konti. Yan. Nilagyan ko ng toyo at saka ng isang Knorr cube. Yan yan lang. At nilagyan ko siya ng konting sugar para manamis-namis yung kanyang panlasa. At pagkatapos, ibinoil ko siya hanggang sa lumambot. Yan, ganyan lang. Binoil ko siya hanggang lumambot. At yan ang ginawa ko nung lumambot siya. Inislice ko na lang yung lengua. Yan. Hiniwa ko ng ganyan yung tamang, yung mga bite size lang. Yan, hiniwa-hiwa ko lang siya para mas masarap. Kasi kung masyadong malaki, pangit naman. Yan. Mas kasi sausawan niya, sasawsaw na lang yan. Pero may lasa yan niluto ko. Para lang mas yung lasa niya pag kinain mo. Diba? Ayan siya. Isang lengua lang yan. Nilinis kong mabuti, pinalambot at yan. Inislice ko sa kanya. At i-slice naman natin ang ating chicken. Yan. Kabiyak lang siya. Sinama ko yung kanina sa lengua. Konting slice lang. Siguro mga 4 pieces, 5 pieces, ganyan. Yan, ang init kasi. Yan, ilalagay din natin i-slice yung legs. Yan. At pagkatapos, ilalagay lang natin yan, hiwain lang natin ng ganyan. Mainit talaga. Yan. Wala namang gaanong kakain ng pitso kasi yung iba hindi mahilig sa pitso. Ang gusto lang nila yung legs. Pero kapag natikman nyo na yan, kasi niluto ko yan na may lasa, manamis-namis siya, maasim-asim ng konti, masarap siya. At ito, i-slice ko pa ng isa pa siguro. Ayan, i-slice natin ng ganyan. At pwede na yung kainin. Siyempre. Ayan. At pagkatapos, yan na yung slice na chicken, no? Diba? At ngayon gagawa naman tayo ng sauce. Sauce nila. Lagyan natin ng garlic. Yung in-slice natin garlic. Lagyan natin ng little bit na salt. At pagkatapos, lagyan natin mga 2 spoon na sugar. At i-add na rin natin sa kanya ang toyo. Yan yung soy sauce natin. Tapos, lagyan din natin ng suka. Yan. Ganyan. At lagyan din natin ng oil, sesame oil. Yan, sesame oil. Ayan, tapos na ang ating sauce. Halu-haluin lang natin yan ng konti. Yan. O, diba? Tapos na ang ating sauce na pwede nating pagsawsawan sa mga niluto nating karne. At kahit may handaan pa, pwede.
para unique naman ang inyong pagkain. Hindi palagi na lang kung iba-ibang luto dito sa atin. Baguhin naman natin para matuwa naman ang inyong pamilya, syempre. Ngayon naman, gugupitan natin siya ng konting sili para may kagat. Syempre, ang lahat ng niluluto ko, hindi pwedeng walang sili kasi mas masarap kainin kung may konting anghang. Yan, ihaluin lang natin ng ganyan. And then, okay na siya. Pwede na siyang sausawan ng ating meat. Ayan. O, diba? Ngayon, igigisa naman natin ang ating munggo. Ayan, naglagay tayo ng oil, sibuyas. And then, isunod din natin ang ating garlic. And ilagay na rin natin ang isang nor. Halu-haluin lang ng ganyan. Asong-aso na siya. Ilagay na natin ang ating nor. Bahala kayo kung anong klaseng flavor gusto yung ilagay. Tapos ilagay natin ang atay ng baboy. In-slice ko na yan. Hinugasan ko sa kumulong tubig kaya luto na yan. And then isama na natin ang ating nilagang munggo. Yan. Alisin lang natin sa kanyang pinaglagaan. Yan. Nilagang munggo. Halu-haluin lang natin yan. At lagyan din natin ng konting sabaw. Ikalagay natin ng noodles, lagyan natin yung sabaw. Ang noodles na inilagay ko sa kanya ay yung noodles yung parang sa spaghetti noodles. Yan. Sasamahan natin ng konting noodles. Yan. And then, lagyan natin ng konting sabaw. Kasi para may sabaw. Kasi kailangan natin ng sabaw, kailangan din natin ng gulay. Mahal kasi ang gulay this time. Kasi dahil sa mga nagdaang bagyo, kaya yan magbumunggo muna tayo. At lalagyan natin yan ng sabaw ng konti, yan. At isa pa, lagyan pa natin masyadong konti pa. At ilalagay din natin ang ating 2 itlog na nilaga. Yan. O, di ba? Yung ganyang paraan, kanin na ulam pa. O, di ba? Kasi hindi kami kumakain ulit ng kanin kasi nung last week kumain kami ng kanin kasi di ba laging malamig tapos malakas ang ulan. Tapos ang bigat ng pakiramdam. Kaya balik ulit kami sa walang kanin. Yan. Nilagyan ko siya ng nilagang egg. Nilagyan ko siya ng konting Maggi, kung pampalasa. Yan. Okay na siya. Yan ang ating tanghalian, di ba? Very easy lang. Kung ano lang yung nasa refrigerator natin, kung ano lang yung mga pagkain na leftover, pwede nating iluto. At yung iba naman, pwede nating kahit ano lang, kung ano lang. Magluto tayo, mag-isip tayo ng kung anong putahe. Lahat tayo makakaisip, lalo na kung yung may mga bata. Isip-isip, di ba? Para at least, alam mo malaking bagay yung pagluluto ng simple things, simple na pagkain, pero healthy. Hindi tayo mahihirapan kasi yung mga bata, kailangan din nila ng healthy pagkain, lalo na yung matatanda. So, kumain na tayo ng gulay, may noodles, may egg, may atay, sustansya yan, di ba? May sustansya tayong nakukuha. At ito ang mga naluto ko, yan ang finished product, yan lahat. O, di ba? Good for 2 lang. Yan yung mga sauce natin na ginawa ko kanina, tsaka yung pagkain. Thank you for watching.